Patay sa pamamaril ang may-ari ng isang furniture shop matapos magsara ng kanyang tindahan sa Pasay. Narito ang report ni James Agustin ng Super Radio DZWB. Sa CCTV footage makikita ang paglabas ng mga empleyado ng isang furniture shop sa Libertad, Pasay City pasado alas 9 kagabi. Hinila ng isang lalaki ang pinto at bumalik ang lalaking may daladalang helmet para engkandado ito. Mapapansin na naglalakad sa kalsada ang isa pang lalaki na nakasuot ng t-shirt, shorts at sombrero. Maya-maya pa bumalik siya at pinagbabaril ang lalaki nagkandado ng tindahan. Nang tumumba ang lalaki, muli siyang pinagbabaril at tumakbo patakas ang sospek. Nakilala ang biktima na si Michael Bersosa, 40 taong gulang at may-ari ng furniture shop. Sabi niya, sige una na kayo. Nagpunta dito yung dalawang tindahan, ako papunta na dito. Kasi nandun ako, may narinig akong putok. Tapos takbuhan na yung mga tao pumunta dito. Tapos nakita ko siya, nakabulagtaan na. Tapos kasalubong ko dalawang tindera. Tapos dumiretso ako doon sa bahay ng asawa niya, tinawag ko yung asawa niya. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ng buhay. Masama ang loob ng mga kaanak ng biktima dahil hindi raw sila agad pinayagan ng mga pulis na isugod sa ospital sa Bersosa. Sa totoo lang, pwede pong lakarin yung hospital mula dun sa lugar. At nandun na po ako, nagpipilit na kong kunin yung kapatid ko, isasakay ko at pinipigilan ko ang mga pulis. Gusto ko lang pong malaman, gusto ko lang pong masabi na itong mga pulis naghaharap ng investigasyon, mas mauuna dapat iligtas yung buhay ng tao. Wala namang maisip ang mga kaanak na posibleng motibo sa krimen. Tahimik na tao yan eh. Matagal na rin dito yan. Mabait yan. Pag-alagalang na pabati-bati lang sa amin yan pag nakikita. Tahimik na tao. Wala naman akong nalalamang kaawayan. Kaya nagtataka nga kami kung bakit binaril. Palaisipan din sa amin. Nakakuha ng soko ang isang basyon ng bala ng kalibre 45 sa lugar. Wala pang pahayag ang pulis sa reklamo ng pamilya. Ito si James Agustin ng Super Radio DZWB para sa News TV Quick Response Team.